Hello po, good morning. Isang maganda, pinagpalang Lunes ng umaga po sa ating lahat. At narito po tayo muli upang ating pong pagsaluhan ang salita ng Panginoon. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, tinataas ka namin sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa umaga na ito na kami po minsan paibigin mo po ng pagkakataon na kami po ay muli, Panginoon, ay magsama-sama at makinig po ng mga salita ay ihayag mo po ngayong umaga. Salamat din po sa magdamag na kapahingahan sa aming pagtulong na kami po yung binantayan, iningatan ng Panginoon at muli kami po ay gumising at nakasilay sa isang magandang umagang kay ganda at na pagpapala. Lord, naman po, Panginoon, ang mga agambala sa aming isipan, Panginoon, sa oras na ito po ay aming pinaalis at pinapalayas sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Anuman ang mga bagay na gugulong, papasok sa aming kaisipan upang kami ay hindi makapag-concentrate, ngayon pa lamang ito ay aming pinapalayas sa pangalan ng Jesus. Panginoon, hipuin mo po ang aming mga isip, ang aming mga puso, upang kami po ay makaunawa, Panginoon, sa iyong mga salita. At ito nga po ay tunay at tumimo sa aming mga kaisipan. At maunawaan po namin, Panginoon, ang kahulugan ng bawat salita na maiyahayag mo. Nawa ikaw po, O Diyos, ang marinig at hindi po yung lingkod, Panginoon. Maraming salamat po muli. Hiniling namin na patnubay ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan at tagapagturo. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus at sa patnubay ng Espiritu Santo. Sa iyo po ang papuri. Amen. Amen. Praise God. Good morning. Kapag po umaga ako nagre-record, talaga ang boses ko po ay hindi po mawari. Pero ganun pa man, ang sabi nga po natin ng Panginoon, nawa ang mangusap sa bawat isa sa atin. Tayo pong lahat ay makikinig ngayong umaga. Meron pong pamagat ang ating pag-usapan ngayon na sino ka? Parang sa pamagat pa lang, parang medyo may pagkamalbita. Uyo, hindi mo ba nauuso yun sa mga dati nung bago pa lang sa yung nauuso yung cellphone, ano po, ito pa lang kung anong 19 yun. Pero ganun pa man po. Kung sinabi sa cellphone, nakita mo, nag-text ka, kinamusta mo, tapos hindi mo na ilagay pangalan mo, o kaya ay hindi ka nagpakilala, ang reply sa'yo, ano? Who you? Who you ba? So, di ba po, ano mararamdaman mo kapag mayroong nagsabi sa'yo ng who you? Sino ka? Di po ba? So, ating pong tunghayan po ang ating ating pong pagbubulay-bulayang salita ng Panginoon na hango po sa mga gawa, chapter 19, verse 15. Verse 15, gawa, chapter 19, kabanatang 11, at verse 15. Ito pong sinasabi, sinagot sila ng masamang espiritu. Kilala ko si Jesus, kilala ko rin si Pablo, ngunit ikaw, sino ka? Diyos po magpala ng mga salita ng Panginoon. Alam po ninyo, tayo po mga Kristiyano, hindi po tayo yung tulad ng mga gamit o bagay na ibinibenta kapag kaayaw na, kapag sawa na, o kaya kapag gusto ng palitan. At kapag po binenta, ano po ang tawag doon? Tama po, second hand, segunda mano po.
At kapag po segunda mano, syempre po expected po na syempre bawas presyo or may konting damage na po. In other words, hindi na ito brand new. Ito ay segunda mano. So tayo pa mga Kristiyano, is there such word as second-hand Christian? Ano pong nararamdaman natin pag sinabi, si ano, si brother ganyan, si sister ganyan. Oh, second-hand Christian yan eh, kaya hindi ko siya paniniwalaan. Ano po? So, parang ang sakit pong isipin nung nakarugtong ang salita na ang pangalan ng Panginoong Kristo sa buhay natin, kaya po tayo Kristiyano. Pero, segunda mano. Kaya maliwanag po na wala pong ganun. Kapag ikaw ay segunda mano Kristiyano, totally, ikaw ay hindi Kristiyano. So, walang segunda mano pagiging spiritual. Po. At kung tayo po ay Kristiyano, tayo po ay pinalalago ng Panginoon. Ang Panginoon lamang po ang pwedeng magpalago sa atin. Po. Depende po sa ating desire if we want to grow spiritually. So, hindi natin matatagpuan sa ibang kaparaanan ang pagpapalago. Po. Hindi pa ibang tao ang magpapalago sa atin. Kung hindi, yung pong mga bagay, sitwasyon, na kung saan tayo ay sasamahan ng Panginoon sa ating journey, at tayo ay meron pa tayong deep desire na malagpasan po natin ang lahat ng pagsubok na kasama natin ang Panginoon, at sa bawat pagtawid natin sa mga pagsubok na ito, tayo po ay nagkakaroon ng pagkatuto at ito po ay paglago. O, gamitin natin ito kung tayo meron mamimit somebody na meron po din naranas na problema at kabigatan, same thing na ate pong naranasan na at naitawid na. So, tulungan natin sila, ipag-pray natin sila, mag-share tayo sa kanila, maging kalakasan po nila tayo, paano natin ito nalagpasan. Kaya po, ganun po. So, ang mamulat daw po sa isang matibay ng pamilya Kristiyano ay isang kayamanan. Ngunit hindi ito mapapalitan ang iyong sariling masigla at tumalagong relasyon kay Kristo. So kung tayo po ay mga Christians na at tayo ay nagkapamilya, hindi po yung isang what do you call this? Hindi po ito sapat na okay na. Kristiyano ko kasi ako isilin sa isang pamilya Kristiyano. So magiging anak ng apo, matik na po yun. Kristiyano na yun. Ganun po ba yun? So, hindi na niya kailangan ng pagpapalago sa sarili niya. Hindi na ba niya kailangan? So, kasi andyan naman si mother, si father, si lolo, pastor. So, matik yun eh. Inborn po ba ang pagiging Kristiyano? Yun po, biological birth po ba yun? Na pag pinanganak ka, presto, Kristiyano ka na. Kasi may mga ganun po ano po na tayo alam na kanila pong pinagmamalaki na sila ay Christian na. Kapag ni-share pa, sasabihin ay, ko na kailangan yan kasi Kristiyano pamilya kami. Oh, hindi po ba? So, sasabihin ba nila na, ko na kailangan yan kasi may relasyon na ang mga pamilya ko sa Panginoon. So, may relasyon na rin ako. Pinatawad sila, so pinatawad na rin ako. Parang I cannot imagine that. Pag-usapan pa si Apostol Pablo. Alam niyo po, si Apostol Pablo ay isang tao na makasalanan at persecutor po siya. Hindi po ba alam po natin ito ayon sa Biblia na siya ay kauna-unahang nananakit at pumapatay, papapugot siya ng mga ulo ng mga tao kapag nalaman niya na sila ay mga Kristiyano. Ngunit dahil po sa biyaya ng Panginoon, siya po ay namulat sa katotohanan at siya po ay nakakilala sa Panginoon at siya po ay nag-isang apostol Pablo. Yung pong naranasan ni Pablo sa kanyang buhay, Kristiyano at lingkod ng Panginoon ay isang makapangyarihang bagay na makapangyarihang pamumuhay po niya, nakasama niya ang Panginoon. Marami po siya natutunan, marami po siyang naranasan.
So, alam na po natin, yung pong nabubuhay ng ang isang lingkod na kasama ang Panginoon. Alam po natin ang magiging bunga nito na po. Dahil siya nga po ay tunay na naging tapat sa Panginoon, kaya po, ginamit siya ng Panginoon mightily. Ginamit po siya ng lubos ng Panginoon sa mga ministeryo. Kaya nga po, kapag tayo pa ipapagamit sa Panginoon, masasabi natin na hindi ordinaryong buhay meron tayo. Ito ay isang extraordinary na buhay at himala po na nagaganap sa ating mga buhay sa pamamagitan ng ating Panginoon. Marami tayong nalalagpasan, marami tayong nakakayanan, marami ay namamangha sa ating kapaligiran kung paano ito nangyari. Ang dami po, napakarami po, at alam po natin ito. Ito ay hindi sa pamamagitan ng ating sariling gawa, kundi ito ay dahil sa Panginoon. Alam po ninyo, nung panahon na yung sa panahon po nila Pablo, dalas po yung maraming inaalihan ng masasamang espiritu. Alam yung mga napoposes, yung mga nagwawala, nagdudura, sinasaka ng sarili. Ito po, mga masamang espiritu po, no? Ito po ay napapaalis po ni Pablo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon at pinagkaloob sa kanya. Binigyan po siya ng authority. Hindi po ba? Tayo ay binigyan ng authority ng Panginoon. Kung tayo nga pa ay tunay na tumanggap sa Kanya, wala pong hindi pwedeng mangyari na ayon sa kalooban ng Panginoon. Meron po tayong power na mula sa Panginoon, hindi po sa ating sarili. Kaya nga po madalas natin sabihin, in the name of Jesus, in Jesus' name, I rebuke you. Get out in Jesus' name. Yun po yung mga kataga na ating sinasabi na meron pananampalataya po na si Jesus at ang pangalan ni Jesus ang may kapangyarihan. Hindi po ang pangalan ng kahit na sino. Maging sa mga may sakit, dinadala po ang mga may sakit kay Pablo at ang mga ito po ay umagaling. Ayon po ito sa Gawa, chapter 19, verses 10 to 12. So, ang mga masamang espiritu ay napapalayas niya. At ganoon din po, si Pablo po ay ginagamit ng Panginoon sa pagtuturo ng kanyang mga salita. Po, natuturo po si Pablo. Siya po ay lagi isang matagumpay po na instrumento sa pagtayo po ng matibay na iglesia sa Efeso. So, doon po sa lugar ng Efeso, siya po ay ginamit. Dahil marami po doon ang mga taong hindi kailangan Panginoon, gumagawa po ng mga bagay na karumag-dumal sa paningin ng Panginoon. Kaya siya po ay ginamit ng Panginoon na makapagpatayo po ng isang matibay na iglesia. Tunay nga po nakahanga-hanga ang naging ministeryo ni Pablo nung siya po ay kasama ng Panginoon. At maging nung siya na lang po mag-isa, siya po ay nagpatuloy. Ngunit, hindi po maiwasan na may mga naiinggit. Siya po ay ginaya. Marami po nag-i-imitate sa kanya. Hindi po ba maraming gumagaya po? Bakit ganun? Kapag siya ng masamang espiritu, tao lang naman siya. Paano yung ginagawa ito? So may mga tao nag-observe sa kanya. Ano ba yung step by step na ginagawa ni Pablo? Di po ba? Kapag may gusto kang gawin ka, oobserbahan mo siya at marami pong gumawa nito. At ginaya po si Pablo. Marami pong sumubok na gayahin siya. Pero ang tanong ay, nagtagumpay ba sila sa kanilang panggagaya? Meron po isa pong karakter dito na pangalan ay Eskeba. Meron po itong 7 anak ng mga lalaki. Sila po yung mga si Eskeba po ay punong saserdote. Sumubok po siya Panginoon na magpalabas ng demonyo sa katawan ng isang tao. Sa kaparaanan po kung paano ni Pablo ginagawa. So nagtry po siya. Po, naghanap siya ng mga possessed by the evil spirit. So buong tapang itong pinuntahan at nilapitan at kanyang sinabi na sa pangalan ni Jesus, lumayas ka masamang espiritu. Po, no? Nibuka po niyang palayasin ang bad spirit
At ginamit po niya ang pangalan ni Jesus. At ginamit din po niya ang pangalan ni Pablo, sorry. Sabi po niya rito, sa pangalan ni Jesus, na ipinapangaral ni Pablo, lumayas ka, masamang espiritu. Ganun pa pagkakasabi niya, no? Sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo. Kanya. Pero kung isipin, wala naman pong mali. Dahil sa pangalan nga po ni Jesus na pinapangaral ni Pablo. Wala naman pong mali. Pero ano po ang mali? Bakit po hindi naging matagumpay? Bakit po wa effect? Alam po ninyo, sinubukan po kasi ng lalaking ito, ng mga lalaking ito po, no, na gamitin ang spiritual na kapangyarihang natamo ni Pablo sa loob ng maraming taong pamumuhay na malapit siya sa Panginoon. Imagine po, ang kay Pedro ay isang karanasan, isang himula ng buhay ni Pablo na siya ay binago ng Panginoon. Samantalang itong mga kalalakihan na to na anak ni Eskeva, ano po, nanggaya sila eh. Kasi sa kanila, gusto nilang sumikat, makilala, maging tanyag. So lahat, inimitate po nila, ginaya po nilang lahat. Pero ano pong nangyari? Palpak po. Hindi po naging matagumpay ang kanilang ginawa. Alam niyo po, nakaya naman nilang gayahin yung word per word eh. Ano po? Nakaya po nilang banggitin ang pangalan ni Jesus at ang pangalan ni Paul at ni Pablo. Nakayanan po nilang sabihin yun. Pero ano po ang naging problema? Nagaya nila ang exact words na binabanggit ni Pablo. Ngunit hindi nila kayang gayahin ang kapangyarihan mula sa personal na relasyon ni Pablo sa ating Panginoon. Yun po yung susi doon eh. Dapat tayong personal na relasyon. Tayo po ay tapat at sumusunod at mapagpakumbabang lingkod ng Diyos upang magkaroon ang kapangyarihan. Upang magkaroon po ng kapangyarihan ang mga salita na lumalabas sa ating bibig. Lalo na po kung nagamit tayo ng pangalan ni Jesus. Kasi po, nung ang mga taong ito na gumaya ay bumanggit po ng pagpapalayas, alam niyo ba na sumagot tong espiritu na to? Sumagot yung bad spirit. Yung sinabi po ng mga taong to. Mas mga espiritu, lumayas ka sa pangalan ni Jesus na siya ipinapangaral ni Pablo. Lumayas ka. Siguro sabi ng bad spirit, who are you? Ayun po sumagot po yung masamang espiritu. Totoo po yun, nakalagay po dito sa Biblia, ang sabi po dito, ng bad spirit, nung inaalihan, aba, kilala ko si Jesus, kilala ko si Pablo. Ngunit, who you? Sino kayo? Sino kayo para magpalaya sa amin? Kaming mga bad spirit. Kami alis? Sino ba kayo? So, ano po ibig sabihin nito? Sila po'y tinuligsa. Sila po'y tinuligsa at hiniya sila ng demonyo. I can't imagine po talagang. So, nalalaman po kasi ng mga demonyo, even demons, no? They knew Jesus. Kilala po niya si Jesus at takot po sila kay Jesus, no po? Yan po ang sabi sa Santiago 2:19. Sige nga po, tingnan po natin. Ayan. James po yun, ano? Santiago, chapter 2, verse 19. Ang sabi ko dito. Bakit po ganun ang sinabi ng mga devil, ano? Kasi nga po kilala daw po nila, ang mga demonyo po ay nakakakilala sa Panginoon. At sila po ay nanginginig pa. Ang sabi ko sa verse 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ngunit ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nagsisipag-nginig pa. So, demons, Satan, they knew Jesus. They believe in Jesus' power. At sila ay nagtitremble. Hindi nila kaya. Pero, sa pakatong ito, bakit po kaya ganito nangyari? Ano po?
At tama po kayo. Tama po ang ating naisip na ang mga taong ito ay sagana lang sa salita. Ngunit wala sila sa gawa, walang kapangyarihan ang salita ng Panginoon kung ito ay sa bibig lamang po natin nagmumula. Dapat po ay nagmumula sa kapangyarihan ng Panginoon kung tayo po ay mayroong personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya po ano nangyari? Tinuligsa sila ng mga demonyo at ininsulto, sila ay hiniya. So, sabi po dito, nalalaman din nilang impluwensya ni Pablo laban sa kapangyarihan ng kadiliman. So, ito po ang sa parte po ng mga devil, kilala na si Jesus at kilala din na si Pablo. Alam ng mga demonyo na ito ang impluwensya ni Pablo laban sa kapangyarihan against evil power. Kaya sila po ay takot kahit Pablo po. Ngunit, ito po mga taong nagaya at nagpalayas din ng bad spirit na po, sila ay hindi kilala ng mga demonyo. Ito pong mga 7 anak na lalaking Eskeba, hindi po sila kilala ng devil. Ibig sabihin, hindi sila kilala na sila ay mga anak ng Diyos. Hindi sila kilala ng devil na sila ay may kapangyarihan na nagbumula sa Panginoon. Kaya nga sabi, kumbaga, sino ka ba? Sino ba kayo para magpalaya sa akin? Who are you? Sabi po ng demonyo. So, sa ating pong mga buhay, tayo mga Christians, tayo mga nakalala sa Panginoon, minsan, sinasabi ko, oo, maaari mong gayahin ang mga salita at kilos ng isang matibay na Kristiyano. Ipinusambadi na siya isang nabubuhay na may relasyon sa Panginoon. Active po siya sa mga ministry at nakikita mo po ibinubungan nito sa pananalita, sa karakter. Nakikita po natin, there is nobody, wala pong perfect, pero we are nearly to it. Sabi nga po ni Apostle Pablo, imitate me as I imitate Christ, and we have that so-called Christ-likeness kaya po ito po inuundan ng Panginoon. Pero marami pong gumagaya. Ang dami po mapasok sa mga ministry. Minsan they are only after the title na masabing ako ang leader o kaya miyembro ko ng grupo na yan. Pero after those mga posisyon po kaya nga po maaring nilang gayahin ang sistema, ang style po ng isang matibay na Kristiyano. Ngunit hindi nila mamamana ang kanyang pamumuhay na malapit sa Diyos. Maaring maraming taong ka ng isang Kristiyano, pero may problema po siguro. We are not here to condemn and judge anybody, but it is according to the Word of God. It is according to the Word of God. As sinasabi po na marami po ang matured sa panahon na pagiging Kristiyano, lalo na po yung mga ipinanganak na sa isang Kristiyanong pamilya, pero hindi po umuusad. Gumagawa, naging misteryo sa isang gawain sa church, pero yung pong puso ay wala pa sa ayos. Yan po. Kasi hindi natin pwedeng kuhanin o manahin o ang karanasan isang taong tumanda na ang relasyon sa Panginoon. Though dumanas na po ng marami karanasan, through ups and downs, siya po ay natuto. At siya po ay nagtagumpay na rin sa kanya pagiging Kristiyano. So, yung mga sinasabi niya, ginagawa niya, huwag natin piliting gayahin, huwag natin piliting agawin, huwag natin piliting tayuan, lalo na kung hindi po natin kayang panindigan, dahil napakalaki po ng pananagutan ng tagapagturo, ng tagaganap. Diyos po ang ating pinaglilingkuran, hindi po natin basta kapwa-tao. Po? Kaya tulad nga po ng mga gumaya kay Apostol Pablo, powerless po. At sino po ang maapektuhan? Siyempre po yung ating hinahawakan o pinangungunahan na mga tao o grupo. Alam po ninyo, kailangan po ay fully surrender po tayo sa Panginoon. Yung pong nabubuhay tayo,
na at ibinubuhay. Hindi na po yung buhay natin, kundi ang buhay na ni Kristo na nasa atin. Hindi po ba? Dahil nung tumanggap tayo kay Jesus as our Lord and Savior, that a very moment, ang sabi nga po ng 2 Corinthians 5:17, therefore, kapag tayo ay nasa Panginoon na, yung ating lumang pagkatao ay wala na. Binauna po yun, wala na po. At tayo ay nabubuhay ngayon. At ibinubuhay ang buhay ni Jesucristo. Pero kung nandiyan pa rin yung lumang pagkatao, yung greediness, selfishness sa posisyon, sa salapi, sa lust, na tinatago-tago natin sa ating sarili, pero tayo ay nasa church, tayo naglilingkod, wala pong nakakaalam na kundi ang Diyos lamang at ikaw. At ito po yung naging resulta. Kaya tayong patumbahin ng demonyo. Because we used our own effort, skills, our own intelligence. Hindi po eh. Dahil ang katalinuhan po natin isang maruming basahan lamang sa harapan ng Panginoon. Wala tayong gawin kung wala ang Panginoon. Kaya madalas po tayong bago gumawa ng isang gawain sa Panginoon, tayo po ay nagpapalinis. At kinakalimutan natin kung sino tayo. Tayo po ay lingkod ng Diyos, tayo instrumento. Ginagamit niya tayo, hindi po ba ang mga ang mga instrumento ginagamit ang Panginoon. Hindi pwedeng masigit pa instrumento kaysa sa gumagamit ito. Hindi po ba? Kaya po, ang paglago sa buhay Kristiyano ay nangangailangan ng pagsisikap. Po, ito ay nangyayari sa mahabang panahon. Meron po tayong pagsisikap na tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Normal po na tayo ay natutumba, bumabagsak na dadapa. Pero tayo ulit, at huwag mo nang lingunin kung ano man yung mga pangit na pangyayari sa buhay mo. Sabi nga Apostol Pablo, press on, press forward, move on. Dire-diretso lang. Tayo po ay meron po tayong takbuhin. Bawat isa sa atin na may takbuhin. Tayo ay walang iniwas sa isang race. Alam niyo pa ito, nagtatakbo. Hindi po tumatakbo. Saan po tayo nakakita ng isang race na nagtatakbuhan pero ikaw na tumatakbo. Lumilin mo sa likod. Pinakikiramdam mo yung katabi mo kung asan na ba siya. Asan ba siya? Naku. Pag po tayo tumatakbo, meron po tayong goal. Yung pong maabot po natin ng finish line. Nakapokus po tayo doon. Apo. At bilang mga Kristiyano, tayo po ay meron takbuhin sa buhay na ito. Dito po sa malupit na daigdig na ito, na puno-puno po ng walang kasiguraduhan, lalo na po sa panahon ngayon, na meron po tayong pandemic. Po. Kung tayo ay palaging titingin na lamang sa mga negatibo sa ating kapaligiran, hindi po tayo makakatakbo. Mapapatigil po tayo. Madadapa tayo. Malulugmok tayo. At ano ang kasunod? Pagmamasdan na lamang ba natin ang mga nangyaring hindi magaganda? Eh di naiwanan po tayo. Kaya po ang pagiging buhay Kristiyano, pang tayo po ay lumago at malagpasan po natin ang mga bagay na negatibo sa daigdig nito. Dapat po tayo ay mamuhay na may pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Kalimutan natin kung sino tayo. Let us forget ourselves. Obey the Lord. Magnify the Lord. Dapat siya yung nakikita sa buhay natin. Hindi man tayo perfecto, but we are trying to be Christ-like. Po, unti-unti lang po ang paglago. Hindi po ito overnight. Marami tayong mararanasang pagkakamali. But God knows, kung tayo may desire na mabago ito, tutulungan niya tayo. God alone cannot do it for us because we have free will. Dapat willing tayong magpabago. Pero hindi natin kaya. Alam mo ba yung sinasabi ni Apostol Pablo? Bakit daw gano'n? Yung mga bagay na ayaw niya, gagawa niya. Pero yung mga bagay na gusto niyang gawin, ay hindi niya magawa. Gusto ko, pero hindi ko magawa. Alam niyo, ang kasagutan po doon, nakasulat din po sa Bible. It is because of our sin. Maybe past sin or past life. Ano po? Alam niyo, kapag nga po tayo palaging nakalimutan sa nakaraan natin buhay at pagkatao, nahirapan po tayong umusad forward.
Sabi nga forgetting the past, forgetting it, and pressing forward. Lahat po tayo may takbuhin. Lahat po tayo may takbuhin sa buhay. Hindi po madali. Sabi nga ang daling sabihin pero ang hirap gawin. Totoo po yun. Ang daling sabihin at ang hirap gawin. Mahirap pong gawin kung ating sasarilinin. Kung susuluhin natin. Pero nandiyan po ang Panginoon. At ang himala ng pagbabago ay nagaganap lamang po kapag tayo ay sumusunod. Iba po yung kaparaan ng Panginoon sa kaparaanan natin. Huwag nating daan yung sarili nating katalinuhan. Meron kang gusto, gagawin mo to. Meron kang gusto mangyari, gagawin mo to. God honors our decision. God helps us. Ito ng Panginoon. Pero dapat sa lahat ng ginagawa natin, kasama ang Diyos. Para alam po natin, sigurado, na tayo po ay nakakasunod. Kasi God is in control. Kapag po tayo hindi nagpa-control sa Panginoon, kapag po tayo hindi nagpailalim at nagpasakop sa kapangyarihan ng Panginoon, mangyayari pong ginagawa na, hindi ito nga po yung gusto natin, pero sa po patungo natin, pagsisisi rin po sa huli, at marami nasasayang na panahon ng buhay natin. Po, ganun pa man ang mangyari, hindi po tayo nahuhuli, hindi po tayo may iwanan. Malaki pa rin po ang tsansa natin na tayo ay lumapit sa Panginoon. Dahil wala po lumalapit sa Panginoon na kanyang itinatago. Ang lahat po ng lumalapit sa Kanya ay Kanyang tinatanggap, pinapatawad, nililinis at binabago ang buhay. Po. Kaya po, ang paglago po sa buhay Kristiyano ay nangangailangan po ng pagsisikap. Wini-work out po ito. Pagsisikap po na tayo ay makasunod sa kalooban ng Panginoon. Ito po. At ating kamuhian ng kasalanan. Dahil kung meron po tayong kasalanan, pinatago, ginagawa, at tayo ay nasa church, imposible po na tayo maglingkod sa dalawang Panginoon. We cannot serve two masters at the same time. Diba? Hindi po pwede yun eh. Kaya nga po ang relasyon sa Panginoon ay proseso po. Kung babaliwalain natin ang lugar ng panalangin at pababayaan ating relasyon sa Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Ang pangalang Kristiyano ay nasa muso lang po at wala sa puso. Ano po? Kaya huwag natin baliwalay. Do not underestimate the power of prayer. Po? At lalong-lalo na yung sabihin na kayo mga born again. Puro kayo relasyon. Ano po, ano? Kasi, minsan po, sa pagkakamali ng iba, nadadamay po ang lahat. Pero ganun pa man po, kahit may mga nadadamay, yung po mga nadadamay, yun lang po tayo. Meron nga po tayong takbuhin, di ba? Meron tayong tinatakbo at meron tayong goal. Ano po? Kaya magpatuloy pa tayo. Focus lang tayo sa Panginoon. Kasi pag ka nag-focus doon sa finish line, ang daming istorbo, ang daming abala, ang daming hihila sa'yo. Ito po. Hindi nga daw tayo lalago sa ating pananampalataya kapag po tayo ay palaging nagbibigay daan sa mga umaabala sa ating buhay. O, tulad po ng ginawa ng mga lalaki na ito na ginaya si Pablo, ang paggaya po sa pananampalataya ng iba ay hindi sa iyo magbibigay ng tagumpay. Pero ano nga po sinasabi ni Pablo? Si Pablo po mayroong sinasabing paggaya eh. Ang sabi po niya, imitate me. Imitate me as I imitate Christ. So doon pa rin pong baksak nito sa ating pagiging Christ-like. Na po. Kaya huwag tayong tumingin sa iba. Huwag natin bantayan yung ating kapwa Kristiyano. Huwag po natin silang bantayan at gayahin. No po, at pangunahan. Kasi ang Diyos lamang po ang pwedeng magtaas at magbaba. Siya ang pwedeng maglagay at mag-alis. Ang Panginoon lamang po ang may kapangyarihan. Ang Panginoon po ay hindi nakatingin sa dami ng iyong ministeryo. Ang Panginoon ay nakatingin sa iyong puso. Nakatingin po pa sa puso natin kung ano yung laman nito.
marami pong um, ibig sabihin po. Marami pong ibig sabihin ng Panginoon sa ganito. Po, na siya ay nakatingin sa puso. Kaya nga po sinasabi ng may nauuna, may nahuhuli. Pero tatandaan po natin, dapat lagi tayo nakakabit sa puno. Dapat lagi tayo nakakabit sa puno. At ang puno po ay si Jesu Cristo. Kapag tayo ay nahiwalay sa kanya, putol, nalaglag sa lupa, wala na pong silbi. Matutuyo na ito. Panggatong na lang ito. Basura na lang po ito. Katunay po na wala tayong kayang gawin kung wala po tayong relasyon, personal na relasyon, pagsunod at pagganap, pakikinig at pagganap, ano po, pagsunod. Huwag nating kainggitan na gumaya sa mga matatagumpay ng mga Kristiyano kasi po, kanya-kanya po tayo ng takbuhin po. Kaya po ang paggaya sa pananampalataya ng iba ay hindi makapagbibigay sa atin ng tagumpay. Sa halip, gawin po natin itong isang inspirasyon. Gawin po natin silang modelo. Opo, paano sila naging isang matagumpay na lingkod ng Panginoon. Tuturuan po tayo ng Panginoon kung gagawin natin. At gagamitin po niya yung taong ating hinahangaan o nagiging modelo na maging inspirasyon natin at maging pwede maging mentor po natin. Kung tayo ay marunong magpasakop, if we are teachable, hindi po natin makukuha biglaan o sa madalian o sa mabilisan. Alam po ng Panginoon kasi kung anong gusto ng motibo natin. Alam po niya lahat ng. Kaya po, antik po, tanging sa pag-aalaga ng ating personal na relasyon kay Jesus, ito lamang po ang makapagbibigay sa atin ng espiritual na paglago. Yung ating relasyon. Habang nagpapatuloy ang ating relasyon sa Panginoon, at pinalalago po yan tayo. Sa kaalaman, sa paglilingkod, sa relasyon, sa pag-ibig sa kapwa. Yan po yung susi. Dapat yan tayo pag-ibig. Lahat po na ginagawa natin, all is done out of love. Ito po. Kaya po, ito po yung ating mensahe ngayon. Huwag nating hintayin na tayo ay tuligsain ni Satan at sabihin niyang, who you? Sino ka ba? Kilala kita? Kilala kong buhay mo. Kaya wala kang karapatang sawayin ako. Hallelujah. So, tandaan po natin na ang Panginoon po ay naghihintay lamang po sa atin. Tayo ay lumapit, magpakumbaba po tayo, at kung ano po yung dinidesire ng puso natin, ibigay po niya ito eh. Hindi po ba? Ang sabi po sa Mateo, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. All these things. Hindi po niya sinabing some or few. Sabi po niya, all these things will be added. Bakit po added? Dadagdag po niya. Sabi, meron na po siya ibinigay sa atin at dadagdagan pa niya. Kung siya ay ating uunahin, hanapin po natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Ang 10 utos, ginawang 2 na lamang po, di ba? Ano po yung 2 na yun? Love God above all. Love God with all your heart, with all your mind, and with all your strength. Ano po yung pangalawa? Love your neighbor as you love yourself. Dahil kapag po ito ay naganap natin sa ating buhay, naganap na po natin ang sapatos. We are now living by grace po sa biyaya ng Panginoon. Mahirap man po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Wala po tayong assurance kung tayo ay titingin sa mga kaganapan. Kahit na sinong mangako sa ating Poncio Pilato yan. Opo, pwede pa malpak eh. Kasi tao din. Kahit anong desire niya, pwede din po siyang magkulang. Pero, kung tayo po iaasa sa Panginoon,
wala pong hindi matutupad sa pangako ng Panginoon. So, ayun po. Manatili po tayo sa ating personal relationship sa Panginoon upang maganap po sa buhay natin ang isang himala na dahil sa himala na ito na makikita ng maraming tao at marami po ang mamamangha ang ating pong Diyos, ang ating naitatanyag. Amen po. Pinag-uusapan po natin yung relasyon, ano po. Kaya po, ang aking pong tanong kung meron pong nakinig na hindi po nila naintindihan kung ano yung relasyon na pinag-uusapan natin. Pero nakinig ka at alam ng Panginoon ikaw ay nakinig. Hayaan mo na sa pamamagitan ng panalangin na ito ay maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng may relasyon sa Panginoon. Alam mo, kaibigan, alam mo sino ka man na nakinig. Kapag tinanggap mo si Jesucristo sa puso mo sa oras na ito, papatawarin ka niya sa lahat ng mga kasalanan na gawa mo sa buong buhay. Buburahin niya ito at kakalimutan niya na ito. At hindi na niya ito aalalahanin magpakailanman. Kung ikaw ay ibig mong humingi ng tawad sa Kanya, ikaw ay Kanyang papatawarin right now. Siya, si Jesus, na nagmamahal sa iyo, gusto niyang mabago ang buhay mo at maranasan mo ang nararanasan namin. Sa oras na tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at sariling kang pagligtas, doon magsisimula ang relasyon mo sa Kanya bilang siya ang iyong Ama at ikaw ay Kanyang magiging anak. Tayo ay nilikha ng Panginoong Diyos. Hindi niya tayo anak. Lahat ng tao ay nilikha niya. Diba? John 3:16, ano pong sabi doon? Gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan na Kanya ipinatuloy ang Kanyang nag-iisang anak. So, ilan pong anak ng Diyos? Isa lang. Only begotten Son. Pero sa Genesis po, ipinakita na siya ay kumuha ng putik, ikinulmahan niya at gumawa po siya ng tao. Hiningan po niya at nagkaroon ng buhay. Po. So, ang mga tao ay nilikha niya. Tulad din po ng ibang mga nilikha niya dito sa mundo. Pero kailan lang po nagsisimula at nagpapasimula na tayo maging anak ng Diyos. John 1:12. Sabi po doon, ang sinumang tumanggap kay Jesus bilang Kanyang Panginoon, sariling tagapagligtas, ang sinumang tumanggap po ay binigyan niya ng karapatang maging anak. At siya ay matawag na Aba, Father. So, ganun po yun. Kailangan pala mo nang tanggapin mo na natin. We should confess with our lips na siya po ay ating tinatanggap sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya kaibigan, kung ibig mong maranasan ang pag-ibig ng Panginoon, ang relasyon sa Kanya, at ma-enjoy mong buhay na ito, sumunod ka sa panalangin ko. Inaanyayahan ka ng Banal Espiritu na tanggapin mo ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Sumunod ka sa aking panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Panginoon, salamat po sa mga narinig ko sa umaga na ito. Naunawaan ko po, Panginoon, ng pagtanggap sa iyo bilang sariling pagpagligtas at Panginoon ng buhay. Ay siya maghahatid sa akin sa isang
buhay na relasyon ko sa iyo, Panginoon. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Inaamin ko po na ako po ay nabuhay sa kasalanan mula noon at hanggang ngayon. Panginoon, naunawaan ko po na kung kami ay lalapit sa iyo at hihingi ng kapatawaran, ay patatawarin mo po kami. Panginoon, lumalapit ako sa iyo. Umaamin, Panginoon, na ako po isang makasalanan. At sa oras na ito, ay naunawaan ko po na ikaw po ang kulang sa aking buhay. Panginoong Jesus, binubuksan ko po ang aking puso at ikaw ay aking pinapapasok, Jesus, sa aking buhay. Ikaw na po ang maging aking Panginoon at sariling tagapagligtas mula sa oras na ito. Ikaw po ang manguna sa lahat ng aking gagawin. Maraming salamat po sa kapatawaran sa aking mga kasalanan. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Happy birthday. Congratulations. Kaya ko sinabing happy birthday kasi ikaw ay muling ipinanganak sa espiritu at katotohanan. At asahan mo na ang Panginoon ay kikilos sa buhay mo. Kaya lagi kang makipag-usap sa Panginoon. Palagi kang manalangin at magbuklat ng Biblia. At ikaw ay mag-join ng mga Bible study, gawain. Nawa ang Banal Espiritu ang magturo sa iyo sapagkat siya ang ating kapagturo, siya ang ating comforter. Maraming salamat, kapatid. Congratulations. Purihin ang Panginoon. Ikaw lamang ang maparangalan, Panginoon. At mga kapatid, salamat po sa umaga na ito, sa binigay ninyong oras. Salamat sa Panginoon sa oras na binigay sa atin. At ang mensahe nito ay tunay na para sa ating lahat. Isang paalala, isang gentle reminder para sa ating lahat. Bago po tayo magtapos, muli po ipapaalala ko po sa atin na inuulit-ulit ko po palagi na sana po ay mag-subscribe po kayo para po sa tuwing meron pong ganitong mensahe na binibigyan ng Panginoon sa atin ay ito po ay palagi po ninyong mapapanood, maririnig at makakasama po ko po kayo sa ganitong gawain tuwing umaga, araw-araw pa rin. Araw-araw po. So, salamat po. Sana po ay i-share po ninyo, i-like and share din po ninyo sa iba, mga kaibigan po ninyo, kakilala nyo, kamag-anak ninyo. Like and share po, para marami po at malawak po marating ng salita ng Panginoon. Ulitin ko po, I'm not here to boast. I'm not here to be famous. I'm not here to negotiate any business. At narito po ako, alam po ng Panginoon ang motibo ng aking puso. Nakikita po niya. Ito po ay para sa kanyang kaharian. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Manalangin po tayo. Aming Diyos, marami pong salamat sa umaga na ito. Muli, Panginoon, isang tagumpay na gawain po muli ang aming naisagawa sa ilalim po ng iyong pagpapala at sa iyong biyaya. Panginoon, salamat po sa mga kapatiran at sa mga kaibigan, kakilala, at hindi makakilala na nakatunghay po, Panginoon, sa gawain ito ng pagbabahagi ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, sa mga susunod pa, Panginoon, na ganito, ay dagdagan mo po, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, na makapakinig, Panginoon, na hindi po nila makita ang nagsasalita na ito sa iyong harapan kung hindi ikaw po ang kanilang makita, maramdaman, maranasan.
Panginoon, dalangin ko po na ang mga tumanggap, Panginoon, ay pagpalain mo sila, Panginoon, at magpakahayag ka po sa buhay nila, Panginoon, na ikaw nga po ay Diyos na buhay. At patuloy mo sila, Panginoong, ingatan, Panginoon, lahat po ng mga nakinig, Panginoon, at sumusubaybay, Panginoon, salamat po sa buhay nila. Ingatan mo kaming lahat, Panginoon, lalo na po sa mga bali-balita, Panginoon, na puro negatibo, Panginoon. Patuloy, Panginoon, ibigay mo kami ng physical strength, palakasin po ang aming mga katawang physical, Panginoon, from the top of our heads to the sole of our feet. We declare good health in Jesus' name. At ganoon din po, Panginoon, alam po namin na po-provide mo ang aming mga pangailangan, Panginoon, ang lahat po ng mga pangailangan namin sa araw-araw, Panginoon, at higit sa lahat, ang patnubay mo, Espiritu Santo, na kami po ingatan mo, bigyan mo kami ng wisdom kung paano namin mapapangalagaan ang aming mga sarili at aming mga mahal sa buhay. At kami po ay mag-focus, Panginoon, sa mga salita mo, na tanging mga salita mo at pangako mo lamang, Panginoon, ang aming pangahawakan upang po ay manatiling malakas, masaya at mapayapa sa magulong mundo na ito. Maraming salamat po muli, Panginoon, at sa uulitin, Panginoon, alam ko po na muli kayo magsusupply ng mga salita, Panginoon, aming kakainin espiritual at mabubusok po ang aming mga kaluluwa. Espiritu, maraming salamat po. Purihin ka, dakilain ka. Muli, we give you back all the glory and praises in Jesus' mighty name. Pray. Amen and amen. See you next time. Maraming salamat po. God bless. God bless po.